Nako, wala na hong intro. Araw ho ng Biyernes ngayon. Kaya naman, itong si Senator Rodante Marcoleta, nasa saganang mamamayan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, andyan lang ho sa baba. Rekta na ho agad tayo. Ha? Ito ho ang inaabangan ng ating mga kababayan kung ano yung mga punto de vista ni Sendante kaugnay doon sa mga nangyaring kaguluhan sa Senado. Yung ginawang panggugulo ng mga taga-NBI para lamang madakip itong si Senator Pato. Pakiparurin natin to. Yeah. Kahit na po napakagulo na po ng nangyayari, alam naman namin, na alam po ninyo kung sino yung nanggugulo. Yeah. Alam natin. Nanggugulo ba? Kunwari pa ng mga Kasi akala namin ni Nelson, lahat walang... paano kasi? Halatang halata naman na sikip ang dibdib. Yung galit na galit sa nangyari. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan. Ganun, no? Naisahan, nautakan. Yung ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga po. Nagkataon pa naman, dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga Opo. ang kanyang presensya. Pero di ba bago naman yan, Sen, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapaltan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yun. Ganun ba? Para namang hindi mo naman alam yun eh. Hindi kasi bago ito nangyari noong... Ito pala si Sir Jen, mabilis mabola. Pambobola lang ni Tuta Soto yun. Lahat ng pwedeng hawakan, lahat ng pwedeng kapitan, kakapitan ho ng mamanayan, hindi lang ho niya mabitawan yung pagiging Senate President niya. Yan o, pero balita natin, siya Lunes daw magkakaroon ng panibagong, merong ika nga bali-balitang mapapalitan ang liderato diyan sa Senado. At ang ipapalit daw dito kay Senator Alan, itong si Mig Zubiri na aso din naman ni Marcos Jr. Si Mig Zubiri at yung si Tuta Soto, wala hong pinagkaiba yan. Parehas lang ho yan mga kababayan. Kaya kung paano nyo nakita yung paglalaro nila dito sa Blue Ribbon Committee hearing, gano'n din ang gagawin nila. Ngayon, kung itong magiging kasunduan, okay, ganito. Sasama kami sa inyo, pero si Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon Chairperson. Okay tayo dyan. Wala tayong problema dyan. Sir Alan, sige. Hindi abogado si Mix Mag-i-impeachment. Dapat ang presiding officer dapat abogado. Paano ba yan? Huwag muna natin ano yung si Sen Alan. Pagkatapos na lang na-acquit ni VP Sara, doon na lang tayo magpalitan. Ang Lunes, yun na po ang lagi ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Ganun ho. Hindi mo ba alam yung... ngayon parang Opo. napasulat yata sa banal na kasulatan yan. Ano ho ito? Di ba? Nagkaroon ng katuparan po, Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang dahil nga nautakan ba? Nautakan, ba? no. Nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat Pride. na. Ayun nga. Okay. Yan, number one yung pride na yan. No? Dapat wala ho tayo yan dahil pagka meron tayo yan, wala hong mangyayari sa buhay natin. No? Kaya para dito kay Tuta Soto, tanggalin mo na yung fried rice sa buhay mo. Ha? Ang Biblia parang mga liyong umuungal Di ba? Na Okay. parang sa lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti, mga ganon. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita Opo. nyo naman wala namang Oo. wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero Ay, opo. na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority, ganyan. Yes po. Walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Kasi siya, at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Oho. Ang Senado,
ay isang institusyon na kapag ay makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Eh parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yun kahit anong panahon eh. Oho. Aba ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Yeah. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99% ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na gano'n. Talagang nagpapahiwatig sila eh. At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 boats. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo. Hindi ko naman nasasabihin ang Yes, pangalan. yes. Oo. Si Bato kanya, wala yan, hindi Hindi makakarating. bang, oo, yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, abay, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Wow. Sa baba. Si Maaga Tuta pa lang. Sota Maaga yan. pa lang nandun na eh. Oh, si Tuta Soto It's yan. another shield of guarantee na talagang ini. Na walang pagbabago sa Kasi liderato. nga takot na takot eh. Oo. Ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong pag-aasan. Makakarating naman si Senador Bato. Senador Bato dahil sa... Alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman, sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam, paano kaya mangyayari yun? Oho. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang talagang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot ito? Paano nakapasok dito yan? Oo, para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Ha? Narinig ko na po dati. Ako nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo. Oo. Nako. Tama ba yun? Well, mali-mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam niyo naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talagang mangyari yun. Oo, pagkatapos doon, lumabas silang lahat. Pumunta Opo. sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Kaya nga ako nandito eh. Di ba? Yung basta scoop talaga dapat nasa saganang mamamayan ka. Di ba? Senator Rodante Marcoleta. naman tuloy. ako. Oo. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako roon. Lahat naman ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon ako tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. O di siyempre, nakiumpukan naman ako ron. Yan, upukan. Yan. O di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro eh. Ano sabihin? Talagang ano eh. Ang sasama ng loob. Oo. Sabi ko, malagihay na kayo. Palagi parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon ko. Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yan, kayo po Talagang- mismo, yes, nakamonitor kami nun eh. Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Pinagpato, kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo, wala nang... ayan, okay yun. Ano man pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, Ano ito, malaman itong magiging talakayan natin dito sa video na to. Kape muna, kape. kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin, chronological tayo. Monday nga, Yung sinasabi ko. chronological of events tayo. Umaga muna, umaga. Umaga muna. Di ba ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all
ano, All seats vacant. all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganung motion? Hindi, ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako, nandun nakikinig kayo, ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Aha. Ngayon, sabi ko, nawalang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo nga ako. Pasensya na kayo. Ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato, kaya lang alam kong imposible. Oho. Alam ko imposible, pero Sa sabi sarili ko, niyo, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? hindi, alam kong gusto niyan dumating. Ang Opo. problema ko, paano siya makakarating? At saka paanong paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya. Opo. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Para sa akin, imposible. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko. Alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Yun ang magiging susi. Siyempre po, siyempre May po. respeto naman. Alam naman namin yun, sabi niya. Nga. Tapos, ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko, walang mangyayari dito. Ganun ako eh. Hindi, ano ba yan? Shen Loren? Shen Loren siguro yan, Shen Hindi Loren. na po na ako. Wala naman ako Kasi nakailang ulit na eh. Diba? magagawa. Kaya nung Nawalan na ng pag-asa to eh. umalis na ako, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B eh. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. i-declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang ano eh. Imposible yun na Para malabo. meron kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Away-away. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto, ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Hindi yun. ako maasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Opo. Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang magti-trigger na para talaga mag-turn around Pero ang maski sila, alam naman nila yon. So, bali, gano'n na lang siya magti-trigger. Opo. Tsaka siguro, kung sakali mangyari, malay mo ka ako maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ang nangyari naman for a while, di ba? Opo. The rest is history. Ayun. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, Ayun nga. sa tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat.
Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng Oo. vacant. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all position. Oo. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all positions vacant. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. Oo. So, yun palang, ano... So, ganun okay. kainit si Bato Oo. nung dumating. Kaya, So, nung makita ko, bigla akong ako ang unang nabuhayan ng loob. Kaya ang higpit ng yakap ni Shen dati. Shen Bato eh. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po eh. Yun ang nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Oo, hinihingal po eh. Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Yung mga FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. may dugo, Sa kakaganon niya yata sa ano. Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Maaga pa lang, Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Oho. Member ng Senado ang huhulihin. Sa loob mismo ng aming bakuran. Oho. Kasi tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Nasa lounge. Habang nasa lounge sila, Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oho. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, ano? Opo, ay, yung di pa yata. Yung gabi na yun, wala pa yung... Hindi pa yun. Wala pa. Lunes yata yun. pa yun. Opo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan niyo na, huwag niyo tutugisin. Stick mo na nga ako. Oho. Ibig mo sabihin yung hagdanan kung saan niyo sinabol ka, hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa Kaya premises pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami kako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Interpol. Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 Oho. documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Hanggang wala siya binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-bay ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC yan? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Oho. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin
Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinaggaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. Oho. O siguro yung tao nag-isip na, ayoko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Oh, yun nga. O halimbawa, nagbotohan kami. Ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat. para ma-convict si Sara? Yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. Oh, One-third. two-thirds. Two-third. Opo. Oo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oo. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection ng anong connection ng impeachment. impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan, kaya doon ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw ho, kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal ng maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Yan. Hearing ng Blue Ribbon, Hearing. pagpatuloy. Isipin mo Lacson. naman ang mga tao. Ping Lacson ho yan. Blue Ribbon Committee yan. Yang panggugulo nila na yan. Yang meron daw gumagapang para ligawan yung iba senador. Blue Ribbon ho yan. Hearing ho yan sa Blue Ribbon. Hindi sa impeachment ni Sara. Wala. Ang Malacanang, kung papipiliin sila, tuloy natin yung impeachment, tuloy natin yung hearing. Papiliin ho sila sa dalawa na yan, talagang hanggat maaari yung hearing sa Blue Ribbon, tigil yan. Ibali nang tumigil yung impeachment, basta wag lang matuloy yung hearing na yan sa Blue Ribbon, ipatawag yung 18 Marine, ipatawag yan si Zaldico, ipatawag si Adrian Bersamin, okay lang kung hindi matuloy ang impeachment. Basta, wag muna mag-hearing dyan sa Blue Ribbon. Yun lang ho talaga iniim ng mga walang magnanakaw na sa Malacanang. Siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Oo nga. Yung majority. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang 'yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila puro sila na lang, kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila kasi sila yung nauuna eh. Puro na lang yung puro ganun, na puro hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman nala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. sus, yun daw ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin Tanungin natin si Ping Lacson, baka konektado siya sa mga oligarko. ayaw din eh. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano kung hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan Natala po yun. yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon
unicameral ang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari, 1960 ata yun. wala pang nangyari na ang isang senador, incumbent senator, hinabol ng NBI. ng NBI. Nakipaghabulan. Kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon, Ay, ay sus, ay, kaya nga nadapa si Senator Bato eh. hindi isa. Oo. Palagi ko labili, alam mo nung, nandun sila eh. Meron kasi kaming, meron kaming, Yan ho ito, babuyan. Dito sa administrasyon na to, babuyan. Yung warrant of arrest na yun. kung ano yung sinasabi ng mga magagaling na mga, Hindi kasi Masabi. maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talagang makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron yung desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Magamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumokover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. international crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ang ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpi na eh. Oo. Hindi, siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Oo. sabi ko nga, Pwede. huli na lahat. Oo. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa siyang domestic court. O hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga, meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Wala po, wala. Oo. Kahit na halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga ang treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung in-issue mo, hindi na dapat kilalanin. Ayan din siya nang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw.
At lalo na mga, ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang Sa legal basis? Dun sa Wala ICC nga na eh. mismo. ICC is operating under the principle of complementarity. Aha. Kung nagpa-function, Yung ang dapat court nilang case. ginawa, dito nila dinimanda. Eh bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Aha. Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya nung sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila. Kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will vanish to the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Yan ginawa, Digong. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayong magbulahan. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't di nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah blah blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Oh. Ba't nyo hinabol yung tao? Eh kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pag kami warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamo ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Oo, pero hindi niya sinabing ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. Oo. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Oho. Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ah, ganun mo ba? Oo, ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. O eh no? bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya sa kay NBI director, matibag ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Ah. Eh kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Wala. Ay, teka lang sana, ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Ano, sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabagit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad na Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag na mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ah, ganun mo ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa, Yung local, ano? yung ating domestic jurisdiction, in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. So tingnan niyo kung ano kung meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Aha. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Iba naman ang sinasabi doon kasi. Ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga, sabi niya, pero merong 1 taon na plaso bago
implementation ng ano. Bago ma-implement yung pag-withdraw mo. Yes po. Oho. Bakit importante yung isang taon na parang, ano tawag doon? Transition. Oho. Oo, say transition. Kasi nga, meron kang nagawa Opo. na dapat sana i-maximize mo yon. Huwag mo sasayangin ang isang taon na yun. Dapat doon sa isang taon na yon, yung kanilang prosecutor, Na-file. kung talagang seryoso sa kanyang trabaho, dapat hindi niya sinayang yung plaso na 1 year na yun. Doon siya dapat nag-request ng investigation. Ayun. Okay. Oho. Oh. Kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag- So ano na, hindi na talaga tayo Expired. Oh, hindi ba yung isang bansa, parang Bhutan yata yun, ano? 3 araw, nakuha niya. Bago mag-expire, 3 araw, na-file niya. Ayun. Siya, isang buong taong singkad, hindi niya ipinail yung request for investigation. Nung i-file niya, 2.5 years. 2.5 years na tayong Wala na. nakapag-withdraw. Ayun. Yan ang questionable doon eh. Oo nga. Ayun. Kung ano-ano na lang, kung ano-ano lang legal basis. Kahit ay hindi na totoo. Para lamang linlangin na naman ang taong bayan. Walang ginagawa yan kundi magpaliwanag ng pamali. Pero so ngayon ho, may umiiral talagang arrest warrant kay Senador Bato, kaya ganun ho ang... Nagpalitaw sila, pero it's up to the domestic court to enforce it because enforcement is still domestic. Nakita mo si Benjamin Netanyahu at saka si Putin ng Russia. Vladimir Putin ng Yes, Russia. oho. Anong sabi ni Ni Vladimir Putin. Anong sabi ni Vladimir Putin nung iserve sa kanya yung warrant of arrest? Nek-nek mo, kanya. Pa hindi ko umalis dito, ikaw ikukulong ko. Tumakbo. Oho. Ganun din si Israel. Oho. Si Benjamin Netanyahu. Halika rito, lumapit ka sa akin. Halika. Hindi po, kanya, nagbibiro lang ako. Tumalis na. Hindi na-recognize ng Israel. Hindi na-recognize ng Russia. Opo. Tayo lang. Katangi-tangi. Tayo lang. Kasi kakontra kalabang politika ata yung... Ano ang iniahayag ng pangyayaring ito? Oho. Itong mga magagaling magsipag-comment. Yung mga Opo, naglalabas na ngayon mga legal na kung ano. yung mga nagpapanggap ng mga political analysts, political saka yung analyst, saka yes yung mga po. galing na mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga din. Nasa dlak daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive. Oo. Fugitive. Ginawa daw na yung... Samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila na ipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC Ayun nga. ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Kabilang banda na ihayag ng Senado ang kanyang independence. Oho. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, gira ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Oho. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun na nga po. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest, Sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasta. Ano ang basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw nilang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises nito. Ayaw Pinagbababa na ng umalis. armas. Oho. Bumababa ng Magkano armas. kayo ng armas? Hindi.
kanya, nagpaputo. Yun ang ano yun ang Yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Trillanes pumasok doon, nagwawagay-way, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Oho. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oo, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para Suspendin. suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Ilang pinasok kami. Oo. Mali na yun eh. O ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Sinabi niya yun, ha? Sana huwag niyang itanggi sapagkat narinig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate sa niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi doon niya kasi alam na darating si Hindi ko Senador alam na Bato. darating. Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdaman mo na baka may mangyari nga. Kaya para makasiguro ka, sige nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba? So, ibig sabihin, meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB, kung wala silang hint, wala silang Wala silang hint, pero kailangan nag-double sila. Effort. Hindi nila pwedeng, hindi sila pwedeng mag-lower na. We cannot take it for, we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno. Ang ating leadership, ang kanilang leadership. Baka kung tayo medyo lumog-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate ko. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, any day, it totoo could yan. happen. Ang minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay na tumatagilid sa paggawa ng mga batas. Siyempre, may pagka-disgusto na rin. Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati. Sabi nga nila. Yes po. Ninanais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang Ma-overturn yung pero leadership. sasabihin nung isa, Senate coup, sabi niya. Like, a Senate coup, like rebellion, Rebellion is a continuing crime. according to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung... Unang-una, walang Senate coup. Yung pag-takeover ng Ng leadership leadership, opo. is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At sila alam din nila na talaga nangyayari talaga Alam yun. nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Hindi rin yun. Bakit niya ikukumpara nga eh? Tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership Sa coup. sa Isang rebellion. Pero sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa pagpapalit ng Senado. liderato sa Senado. Iba yung coup sa gobyerno. Doon lang magaling yung isang yun, isa kagaganon eh. Ganun ho ba? Nagpo-post ng ganun-ganun, hindi naman niya naiintindihan ang pinopost niya. Kaya nga kung minsan makakapagsalita ka sa Pero, Sen, ito naman ang punto. Sinabi na ho ng Pangulong Bongbong, di ba Nelson? Yun nga. Walang pag-aresto. Wala. Wala ding NBI. Walang NBI, walang gagawin paghuli kay Senador Bato. Hindi aarestuhin. Oy, ganun pala, di dapat sana yung ombudsman, ang una niyang binanatan, yung mga NBI na nagpunta nung Lunes at saka sinubukan kaming pasukin, binarena pa yung isang pinto na namamagitan sa GSIS building at saka sa amin, doon sa second floor. Ba't nila ginawa yun? May mga baril pa. Paano nga? Bakit yung usa na talagang nagtatanggol lamang sa kapakanan ng kanyang mga Sa pangit yung trabaho talaga nila. trabaho niya yun? Nag-fire ng firing shot. You did not even assume the regularity of his function. Diyan mo makikita.
Dapat pala masuspindi Paano yung sumuntok doon sa... Ayun. Oo, dapat. Siya wala pang complaint eh. Oo. Walang complaint eh. Samantalang isa, binugbog na nga yung isang membro ng usahan namin. Kaya pala sinisigaw niya, tinutupad ko lang yung trabaho ko. Umiyak pa, di ba? Yung sabi nung usaha, nung binubugbog siya, duguan eh. Oh, may nagdemanda na siguro, pero yung ombudsman may ginawa. Wala. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspindi niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Anong ginawa mo riyan? Di ba? Po, ang naunang sinuspindi, yung tumarbaho na depensahan ko. Tinidepensahan lang kami, pinuproteksyonan kami. Anong masama doon? Oo nga naman. May binaril ba siya? At saka mukhang hindi sumusunod, Sen. Kasi sabi ng Pangulo, huwag kayo dyan sa NBI, umalis kayo dyan. Andun uli eh. Huwag kayo sa Senado. Hindi, sabi naman ni Matibag, wala namang NBI doon eh. Ayun Sino nga. naman nagsasabi ng totoo sa dalawa? Wala doon sa NBI, sa Senado, nasa GSIS pala. Alin ba dito ang totoo? Ba't walang coordination? Oo. Maski sa babaeng tagapagsalita. Mhm. Hindi naman kanya, siya nagpatunay, tsaka yung Matibag na walang NBI. Sabi naman ni Pangulong Bongbong, Aha. umalis kayo dyan. Oo. Nandun niya. O parang walang coordination eh. Dapat ko-coordinate kayo bago kayo magsalita para hindi kayo nahuhuli. Di ba? Technically naman daw siya talaga wala sa Senado kasi dingding lang ang pagitan eh. Noong GSIS sa kanilang Senado. Nasa GSIS yung daw- Lunes. Ayun, noong Lunes, nasa Senado talaga sila. Kasi naman, nag-coordinate daw po. At saka sabi... Tsaka doon sa may nakapasok din. Oo. Yung malapit. Nakapasok din. Anyway, Sen, magkape muna kayo. Tuloy natin. Yan, nagkape muna si Senator Rodante Marcoleta. Napakaibang klase ho. Talagang ngayong mga oras ito ay nagkakaroon ho ng gapangan sa mga miyembro ng majority ha para lumipat sila dito kay Tuta Soto at dito kay Mig Zubiri at dito kay Ping Lacson Boy Tagaw. So Lois, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Grabe talagang yung iba mga kasama natin dito wala nang tulugan. Pagka merong ganap talagang mabilis pa sa alas 4 nakaantabay sila dito sa PH Update. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat. Mahal natin Pilipinas.